Hataw Balita ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, alas 5:01 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rentoy. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-9 sa buwan ng Abril, taong 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Sakay pa rin po ako ng UNTV Radio Mobile Booth na narito ngayon sa DTI. Dito po yan sa Makati City. At syempre, makakasama rin natin ngayong umaga ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda. Mula naman sa Austin, Texas para ihatid ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga sa iyo, Marie. At samantala, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Iminungkahi ng Malacanang kay Senator Amy Marcos na mag-imbita rin ng mga international law expert sa muling pagdinig sa Huwebes kaugnay ng pagpapatuloy ng Senate hearing sa Huwebes. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, makatutulong kung may mga bihasa sa international law na makakapagbigay ng iba't ibang opinyon patungkol sa legalidad ng nangyaring pag-aresto. Sa pamamagitan nito, ayon kay Castro, hindi kailangan o hindi kailanganin ng senadora ang mga miyembro ng gabinete upang makapagbalangkas ng batas. Hindi naman po tayo nag-uutos. Mas maganda po na makapagkuha pa siya o makapag-imbita pa siya ng iba pang mga international law experts para po mas maliwanagan siya. Hataw Balita ngayon. Sa ika-4 na pagdinig ng House Triple Committee o TRICOM, kaugnay ng paglaganap ng fake news at cybercrimes, itinuro ng online content creator na si Vicente Bencalo Conanan alias Pebbles Online na si Attorney Harry Roque ang umano'y nasa likod ng pagpapakalat ng kontrobersyal na polvoron video. Inamin ito ni Conanan sa public hearing at sa pamamagitan ng isang sinumpaang salaysay. Sa video, tila ipinapahiwatig na gumagamit na ipinagbabawal na gamot si Pangulong Marcos. Iginiit naman na mga law enforcement na likha lamang ito ng artificial intelligence o AI at nauna na ring itinanggi ni Roque. At ayon sa iyo, si Harry Roque ang may pakanan ito. Yes po, Mr. Chair. Yeah. Kung sinasabi niya ay itong video ito, kung merong video nito ay itong magpapatubad sa gobyerno, hindi ako magpapatubad ng gobyerno. Kung hindi, yung Marcos Jr. na pumayag na siya ay makunan habang siya ay humihit-hit. Yan ang magpapatumba ng gobyerno, hindi ako. Hataw Balita ngayon. Isa na ang election offense ang anumang uri ng pambabastos at paggamit ng foul language, lalo na sa pangangampanya. Ito ang binigyan diin ni CAMELEC Chairman George Erwin Garcia sa CAMELEC Resolution 111127. Kasama dito ang pagmumura, diskriminasyon sa isang lahi at iba pang pag-aalipusta o foul play. Ayon kay Garcia, dapat iwasan ang kabastusan kapag nangangampanya, lalong-lalo na at may mga bata pa ang nanunood na maaaring makaririnig ng sinasabi ng mga kandidato. Ito po'y bilang response sa mga lumalabas lately na sa ating palagay may mga kabastusan at saka yung mga the use of languages na hindi dapat not necessary. Hataw Balita ngayon. Naghahanda naman
ng contingency measure ang Commission on Elections sakaling patuloy na mag-alboroto ang Bulkang Kanlaon. Kaugnay ito ng midterm elections sa susunod na buwan. Ayon kay Chairman George Irwin Garcia, titiyakin nilang makaboboto ang lahat kahit pa may kalamidad. Paliwanag ng komisyon, maaring sa mga temporary o makeshift voting center, dadalhin ang mga apektadong residente para ligtas at maayos silang makaboto. Kasama na rin po sa pakikipag-ugnayan na ginagawa ng COMELEC sa ating pong Office of Civil Defense sa OCD upang matulungan din yung aming mga tauhan sa pagsiset up kung sakasakali nitong mga pansamantala na pagbobotohan po. Hataw Balita ngayon. Batay sa pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority nitong Pebrero, naitala ang pagtaas ng bilang ng mga trabahong konektado sa eleksyon. Ayon kay PSA Undersecretary Dennis Mapa, inaasahan ang pagdami ng mga trabahong may kaugnayan sa halalan mula sa Pebrero hanggang Mayo. Kinumpirma rin ito ng Commission on Elections. Ayon sa ahensya, nangangailangan sila ng karagdagang manpower para sa iba't ibang election-related tasks, gaya dito sa National Printing Office, kung saan iniimprenta ang mga balotang gagamitin sa darating na halalan. Nag-hire kami kahit mga 2 months, yung iba 3 months, para lang tulungan kami sa printing ng balota, tulungan kami sa packaging ng mga balota at mga ilang election paraphernalia. Kahit yung voters information sheet natin, kailangan namin ng mga casual employees natin. Hataw Balita ngayon. Nais na isang transport group na gawing bahagi ng curriculum, nag-DepEd at test na ang road safety literacy. Ayon kay Leonard Bautista ng Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas, hindi lamang ang mga motorista, kundi ang publiko mismo ang marapat na makaalam sa mga road signs at safety measures sa kalsada. Sa ganitong paraan, ayon kay Bautista, magiging disiplinado ang lahat kahit ang mga estudyante pagdating sa mga dapat ikilos at ugaliin, lalo na kapag nasa mga pangunahing lansangan. Hataw Balita ngayon. Dumating na sa bansa ang bagong acquire na corvette ng Philippine Navy mula sa bansang South Korea. Ang nasabing Navy vessel ay pinangalanan ng BRP Miguel Malvar na isang Filipino Revolutionary General. Ayon kay Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro, ang nasabing barko ay hindi lamang protektor o deterrent ng karagatang sakop ng Pilipinas. Ito anya ay magsisilbi ring mahalagang bahagi ng mga joint at combined operations sa mga kaalyadong bansa sa layuning itaguyod ang international law. Ang BRP Miguel Malvar ay pinondohan sa ilalim ng isang kasunduang nilagdaan ng DND at ng Hyundai Heavy Industries noong December 2021. Hataw Balita ngayon. Tumanggap ng bagong 20 world-class drones ang Philippine Coast Guard mula sa bansang Australia. Ayon kay PCG, ayon sa PCG, malaki ang maitutulong nito sa mga isinasagawang maritime domain activity, lalo na sa pagbabantay sa malawak na teritoryo ng Pilipinas. Bukod sa drones, sa ilalim rin sa training ng drone specialist ng Australia ang nasa 30 miyembro ng PCG Aviation Command Unmanned Aerial Vehicles Squadron para sa tamang paggamit ng mga ito. Australia is committed to working with our partners to enhance maritime security, uphold international law, and manage marine resources, which are so important to all of us. It can extend the reach of our ships. Mas malawak yung area na mas makikita niya. Mas makakatipid tayo ng fuel, mas magiging less din na risky sa tao natin. Hataw Balita ngayon. Walang nakitang mechanical problem sa pagbagsak ng FA-50 fighter jet sa bulubunduking bahagi ng Mount Kalatunga noong isang buwan. Base ito sa datos at ebidensya na nakalap sa isinagawang investigasyon. Gayunpaman, ayon kay
Sa Philippine Navy, posibleng ang panganib na magpapalipad sa gabi, lalo na sa mga mahihirap na terrain, ang isa sa nakitang dahilan ng pagbagsak. Bukod pa rito ang pagiging komplikado na isinagawang combat operation kasama ang ibang eroplano. The thorough investigation points to a confluence of factors, including the inherent risks of night flying over mountainous terrain, combined with the complexity of multi-aircraft combat operations. Hataw Balita ngayon. Ipatutupad na ng Department of Education ang full implementation ng subject na good, moral, and right conduct ngayong taon. Ito ang pagtiyak ni Deputy Assistant Secretary Dexter Galban sa pagdinig sa Senado kahapon. Binigyan din ni Senator Sherwin Gatchalian ang kahalagahan ng GMRC kumpara sa ibang subjects sa mga paaralan. Naniniwala si Gatchalian na ang hindi pagpapatupad ng GMRC ay isang dahilan kung bakit laganap rin ang bullying at karahasan sa pagitan ng mga estudyante sa loob at labas ng paaralan. We believe that GMRC will help address bullying by inculcating good manners and right conduct at the beginning of the school age or at the beginning of the schooling of the child. So maaga pa lang tuturuan na natin siya ng good manners and right conduct. Hataw Balita ngayon. Hindi na kinasuhan ang 17 Pilipino na nahuli at nakulong sa bansang Qatar. Ayon sa Department of Migrant Workers, balik trabaho na ito matapos palayain ng Qatari government. Nahuli ang mga nasabing Filipino worker dahil sa pagsali sa isang umano'y protesta kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magsilbing aral ang kanilang karanasan upang sumunod sa batas ang kanilang mga kapwa OFW sa iba't ibang bansa. Ang magandang balita na no charges will be fired against the 17 involved OFWs and no fines will be imposed. Their employment will be preserved, no jobs will be lost, and their travel bans will be lifted. Hataw Balita ngayon. Pansamantalang ipinagbabawal ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng mga hayop at produktong hayop mula sa Slovakia matapos makumpirma ang kaso ng foot and mouth disease sa mga domestic cattle sa isang lugar doon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., layunin ng ban na mapigilan ang pagkalat ng FMD virus at maprotektahan ng mga hayop tulad ng baboy, baka, kalabaw at kambing na madaling tamaan ng sakit. Sa ilalim ng Memorandum Order No. 21, ipinagbabawal ang importasyon ng mga buhay na swine, bovine at water buffaloes, pati na rin ang mga produktong gaya ng semilya, karne, casing, tallow, hubs at horns. Papayagan naman ang ilang produkto gaya ng ultra-high temperature, milk, heat-treated meat sa sealed containers, protein meal, gelatin at semi-processed leather. Samantala, ang mga shipment na naipadala bago man maiparating ang kautusan sa otoridad ng Slovakia ay papayagang makapasok kung ito ay negatibo sa FMD pagdating sa port of entry. Para sa balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula sa Austin, Texas. Marie, magandang umaga. Yes, Annie, magandang umaga at sa ating mga kasambahay. Umabot na sa 24 ang nasawi mula sa malawakang pagbaha sa Midwest at South, habang aabot naman sa 9 milyong tao ang nasa ilalim ng flood watches sa Georgia at Alabama. Ito ang humahataw na balita ni Abby Valdez. Hataw Balita ngayon.
nagresulta sa matinding pagbaha at pagkasawi na nasa 24 na tao sa mga lugar ng Arkansas, Kentucky, Georgia, Indiana, Missouri, Tennessee at Mississippi ang malalakas na spring storm na naranasan noong nakaraang linggo. Milyon-milyong tao nagising sa northeast ng bansa noong Lunes ng umaga sa pagbaha sa rehiyon, habang 9 na milyong residente naman ang nasa ilalim sa flood watches sa mga bahagi ng Georgia at eastern Alabama. Malubhang naapektuhan ang Kentucky kung saan tumaas ang 5 talampakan ng lebel ng Louisville River sa loob lamang ng 24 oras, habang sa Owensboro naman ay nasira ang levee na nagdadala ng tubig sa mga bukid. Samantala sa Dawson Springs, umabot ang pagtaas ng tubig sa substation, habang sa Anderson County ay nag-issue na ng mandatory evacuation sa mga komunidad na malapit sa Kentucky River. Ang mga pinakamahirap na tinamaan ng mga komunidad ay ang Hardy, Arkansas, Columbus, Indiana, Dawson Springs, Kentucky, Mammoth Springs, Arkansas at Frankfort, Kentucky. Abby Valdez, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Ipinahayag ni US President Donald Trump na hindi niya kinonsidera ang pagtigil sa mga ipinatupad na taripa kahit na bumaba ang stock market. Ayon kay Trump, handa naman siyang makipagnegosasyon sa ibang bansa. Ito ang humahataw na balita ni Kath Carriedo. Hataw Balita Ngayon. Nagpulong sina US President Donald Trump at Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba kung saan pinayuhan siya ni Ishiba na pag-isipang maigi ang mga taripa na ipinatutupad ngayon ng Estados Unidos. Ayon naman kay President Trump, kailangang magsimulang bumili ang Japan ng mga sasakyang gawa sa Estados Unidos para mabago ang trade policy ng dalawang bansa. Magpapadala ang Japan ng negotiation team kaugnay ng 25% levy ng US sa imported na sasakyan na 24% tariff sa Japanese goods. Tumanggi namang makipagnegosasyon si Trump sa China at nagbantang magdadagdag pa ito ng 50% tariff kung hindi babawiin ng Beijing ang 34% retaliatory tariff. Umabot na sa 54% ang kabuuang taripa sa China. Ayon kay US Trade Representative Jamieson Greer, 50 bansa na ang nakipag-ugnayan para talakayin ang mga taripa. Giit pa niya, ilang bansa tulad ng Argentina, Vietnam at Israel ay handang magbaba ng taripa at iba pang hadlang. Nagsimula na ring lumipat ang car production mula Mexico patungong Indiana. Kath Carriedo, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nagbanta naman si US President Donald Trump na itataas niya sa 50% ang taripa sa produktong galing China matapos itong tumugon ng katumbas na taripa sa mga kalakal ng US. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita Ngayon. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa kalakalan, ipinatupad ni US President Donald Trump ang 34% taripa sa mga produktong mula China. At nagbanta rin ito ng karagdagang 50% taripa pa. Tumugon naman ng China ng katumbas na taripa na mag-uumpisa sa Huwebes, na nagdulot ng pagbagsak ng mga merkado sa Asia, kabilang ang 13.2% sa Hong Kong. Dahil dito bumagsak ang New Zealand dollar sa US 55.07C at ang NZX 50 ay bumaba ng 3.68%, bagamat bahagyang nakabawi ng 1.08%. Ayon kay Finance Minister Nicola Willis, bagaman may epekto, mas katamtaman ito kumpara sa ibang bansa at nananatiling matatag ang ekonomiya ng New Zealand dahil sa trade agreements. Tiniyak din ni Willis ang fiscal stability sa gitna ng pandaigdigang krisis, habang sumang-ayon si Prime Minister Christopher Luxon sa pangamba ng global trade war. Sa kabila nito, may senyalis ng pagbangon sa mga merkado ng Australia at New Zealand. Early Briones, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Samantala, kung gaganapin ang halalan ngayon sa New Zealand, mananatili sa kapangyarihan ang right bloc ng New Zealand na kinabibilangan naman ng New Zealand First National Act na may 64 seats, samantalang 58 seats naman para sa left bloc ng Labour, Greens at Te Pati Maori. Base ito sa resulta ng isinagawang poll. Ito ang humahataw na balita ni Danny Del Lleva. Hataw Balita Ngayon.
Umangat sa 36% ang kasalukuyang rating ng National Party ng New Zealand. Batay sa pinakahuling political poll, mas mataas ito ng 2% kumpara sa resulta noong Pebrero. Samantala, nakapagtala ng bahagyang pagbaba ang Labour Party na bumaba ng 1% na may kabuuang rating na 32% sa kasalukuyan. Tumaas din ang rating ng New Zealand First sa 7% na siyang pinakamataas na naitala ng partido mula pa noong Setyembre 2017. Habang nananatili naman sa parehong antas ang Greens Party na nasa 10% at ang ACT Party na nasa 9%. Patuloy namang bumababa ang rating ng Te Pati Mori na kasalukuyang nasa 3%, mas malayo ito mula sa 7% na naitala noong Disyembre ng nakaraang taon. Batay sa resulta ng nasabing survey, inaasahang makakakuha ng 44 na pwesto sa Parliament ang National Party habang 40 pwesto naman ang mapupunta sa Labour. Makakakuha ng 12 seats ang Greens, 11 sa ACT, 9 sa New Zealand First at 6 na pwesto para sa Te Poti Maori. Ayon naman sa ilang political leaders, hindi nila masyadong binibigyang pansin ang mga polls sapagkat nakatuon umano sila sa paggawa ng bagay na ikauunlad ng bansa. May ilan ding nagsasabi na malayo pa ang susunod na halalan at marami pa silang dapat gawin. Samantalang ang iba naman ay hindi umano naniniwala sa mga isinasagawang polls. Batay naman sa preferred prime ministers, tumaas ng 1% ang rating ng kasalukuyang prime minister ng bansa na si Christopher Luxon na nasa 23%. Hindi naman nalalayo sa 20% ang leader ng Labour Party na tumaas ng 3% kumpara sa nakaraang February polls. Pangatlo namang pinagpipilian si Winston Peters, leader ng New Zealand First na tumaas sa 7% ang rating. Ilang politiko naman ang patuloy na bumaba ang rating tulad na lamang ni Chloe Swarbrick at David Seymour. Danny De Lieva, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ni US President Donald Trump na magsisimula na ang direktang pag-uusap sa pagitan ng US at Iran ukol sa nuclear program ng Iran. Gayunpaman, kinumpirma ng Foreign Minister ng Iran na ang pag-uusap ay indirect o imo-moderate ng bansang Oman. Ito ang humahataw na balita ni Oraline Quijano. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ni US President Donald Trump itong Lunes na nakatakda ang direct talks sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ukol sa nuclear program ng Tehran. Samantala, kinumpirma ni Abbas Araghchi, Foreign Minister ng Iran, na hindi direct talks ang gagawin ng dalawang bansa. Aniya, indirect talks ito na pinangungunahan ni US Presidential Envoy Steve Witkoff at ng Foreign Minister ng Oman. Binigyan naman ni Trump ng babala ang Iran na kung mabibigo ang mga pag-uusap ay mapapahamak ang bansa at iginiit niya na mas mainam na magkaroon ng kasunduan kaysa sa aksyong militar. Sa kasalukuyan nagaganap ang mga negosasyong ito sa panahong puno ng tensyon para sa Iran, dulot ng regional conflicts, military strikes at paghupa ng impluwensya nito sa Middle East. Oraline Quijano, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa Austin, Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. Magandang araw. Hataw Balita ngayon. Maraming salamat, Marie. Ngayong panahon po ng tagtuyot o dry season, inaasahan ang pagtaas ng mga aktibidad sa konstruksyon sa bansa. Bilang tugon, pinaigting ng Department of Trade and Industry o DTI ang kanilang mga hakbang upang pigilan ang pagbibenta ng mga substandard na materyales sa pagtatayo po ng gusali sa lokal na merkado. At kaugnay nito ay makakapanayam natin si Engineer Leia Ann Arela, ang Division Chief ng Standard Conformity Division ng Bureau of Philippine Standards ng DTI. Magandang umaga po sa inyo, Engineer. Thank you for finding time with us. Good morning. Okay, magandang umaga po, Miss Annie. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig at nanonood po sa atin ngayong araw. Sige po. Para marami tayong may tanong sa inyo. Maraming salamat po, ma'am. Anong pangunahing layunin ng kampanya ng DTI laban sa pagbibenta po ng substandard na materyales dito sa ating bansa? Okay. So ang DTI po sa pamumuno po ng aming Secretary Cristina A. Roque, kami po ay may pangunahing layunin na mandato namin sa batas na siguruhin na ang mga produkto po na ino-offer for sale sa ating merkado ay ligtas po at may sapat na kalidad.
So dahil po dyan, nag-i-implement kami ng ating mandatory certification schemes under the Bureau of Philippine Standards para sigurado na yung may mga produkto po tayo na dapat ay dumaan sa certification process. Okay. Ma'am, ang balita ay yung proliferation ng mga substandard, ng mga bakal, mga steel, mga angle bars, proliferation ng mga substandard na semento, substandard na mga hollow blocks. Paano po natutukoy at ini-inspeksyon ng DTI ang mga ito? Mula doon sa manufacturer nito, sa mga market nito, even doon sa maliit na hardware, paano kayo nakakapag-inspeksyon? So, yan pong mga binanggit ninyong mga produkto, kasama po yan sa 109 na products na kasama po sa mandatory certification schemes ng DTI BPS. So, ang inspection po namin, so yan pong mga produkto na yan ay nag-undergo ng certification process. So, for most of the construction materials, ang required po na certification scheme ay yung PS, yung Philippine Standard Licensing Scheme natin. So, under sa PS certification scheme, kami po mismo ay pumupunta sa mga factory ng mga produktong yan at ini-inspection namin. So, nagkukonda kami ng audit doon sa kanilang production process para masiguro na naaayon po sa pamantayan or standard yung kanilang production process. Kadugtong po nun, tinitingnan din namin yung mismong produkto na pinoproduce nila, yung mga finished products nila. Tinetest po yun ng ating mga recognized third-party testing laboratories. At kapag po nakapasa po siya doon sa standard, saka lang po natin ini-issue yung binibigyan ng lisensya yung manufacturer na pwede nilang gamitin yung ating PS mark, yung yung mga produkto nila ay certified doon sa mga standard na pinapatupad po ng DTI BPS. Okay. Yung binanggit ko mga produkto, as you mentioned po, ay kasama ito sa 109 products na mayroon tinatawag na mandatory compliance. Yes, Now, mayroon din kayo sinasabi na tinitest ninyo po. Ma'am, kanina nakita natin yung bulk ng mga steels, yung mga bakal. Gaano kadami ang ini-inspect ninyo? Paano nyo na-inspect yan? O pinapaubaya nyo doon sa mga factory pag sinabi ng ganito? Ano ang dami ng mga ini-inspect ninyo? Because I'm sure hindi nyo i-inspect lahat yan. So, halimbawa, syempre kung ako yung negosyante, mama, ang ipapakita ko lang, yung mga nagsasamantalang negosyante, ito lang ipapakita ko, itong 4, 8, o 10 peraso. But the rest, hindi nyo naman titingnan yon. So, paano ninyo masasabi na, ito ay okay? What if yung iba dyan ay undersize, underweight, ano po yung assurance na lahat yan ay dumaan naman yan sa mandatory compliance. 6, 7, 8, 10 peraso lang ang tinest ninyo po. Opo. So tama po kayo na hindi naman namin mababantayan sila yung mga manufacturers 24/7. Yung visit po namin, yung required po is annual na visit sa kanilang factory. Pero bukod po doon, stricto yung aming pagpapatupad ng mga regulations sa mga, lalo na sa construction materials like semento at saka bakal. Kasi po, naiintindihan natin na mataas po yung risk sa safety at saka importante yung mga produkto na yan. So, bukod po dun sa pagbisita natin sa factory, kung imported po yan, lahat po yan ay kailangan per shipment dumadaan po sa inspection ng DTI BPS. So, dun sa mismong shipment po, makakalabas lang po yan sa customs kung mag-i-issue kami ng Certificate of Conditional Release. So, conditional lang dahil kailangan po itong ilipat lang sa kanilang declared warehouse. Pupuntahan po namin doon sa mismong warehouse yung shipment at magkukonduct po doon ng random sampling. So, kukuha pa kami ng sample per shipment at kapag pumasa po, ay saka po kami magpapayagan na ibenta po sa merkado. Ma'am, ang DTI, wala kayong sapat na device? O sinasabi ninyo na may third party na sila pa ang magkakandak ng test? Wala po kayo, the DTI? Meron po. Ang DTI po ay meron din pong testing laboratory located po sa Dasmariñas, Cavite. Pero kaya po kami may mga third-party testing laboratories din na nire-recognize pa na iba. Kasi nga po, para kumbaga
mabilis nating matapos. So may katulong po yung DTI sa pagtetest ng mga produkto. Okay. Ma'am, sa isang ordinaryong tao na katulad ko, bibili ako, alimbawa, bibili ako ng steel bar sa hardware. Ano yung pwedeng malaman ko na itong binili ko ay tama yung size niya, hindi ito underweight, hindi ito undersize, at yung quality nito ay dumaan sa quality control, mayroon itong mandatory compliant na binabanggit nyo, compliance sa DTI, and mayroon itong PS. Ano ang pwede kong masabi na, ito, ang binili ko ay okay ito dahil ito yung dapat kong makita? Ano po yun sa isang ordinaryong tao na walang kaalam-alam dyan? Okay. So, medyo may challenge po tayo pagdating sa bakal kasi po, hindi katulad ng ibang products na covered na ating mandatory certification na madidikitan mo nung nakikita natin ng mga ICC sticker or yung PS mark sa mga ibang produkto. Dito po sa bakal, ang ginawa po namin is meron po siyang prescribed logo. So, bawat isang manufacturer, meron siyang unique na logo na pinopropose sa BPS na ito yung gagamitin naming logo. So, para sa kanya lang yung logo na yun. So, yung mga logo na yan po, nakapost po yan sa website ng BPS. So, pwede po nilang bisitahin yung website ng BPS, bps.dti.gov.ph. Makikita po nila doon yung approved logos for steel. So, pag nandun po yung design ng logo na makikita nila, so yun po ay certified. Okay. The reason why we're asking this na gusto natin mapagtuunan ng pansin, katatapos lang po yung lindol sa Myanmar. Nakita natin kung paano po bumagsak ang isang building. Dito sa Pilipinas, pinangangambahan nila na napakarami yung proliferation ng ating mga substandard na mga bakal, mga construction materials, nariyan talaga yan. Okay. So, hindi mo masabi na yung binibili ng ating mga kababayan ay ligtas na gamitin. Imagine yung cost doon sa construction, yung mga OFW na nagpapakonstruct ng kanilang bahay, buhay at puhunan, buhay ang puhunan, buhay at dugo ang puhunan ng mga yan. So, gusto nilang manigurado. Pero kung makakabili sila ng mga substandard materials mula doon sa simento, papunta doon sa mga hollow blocks, puntahan natin yung simento, ma'am. Mayroon din ba kayong device niyan? May kakayahan ba ang DTI? At may sapat din bang kaalaman at mga tao na na pwedeng mag-inspect nito from time to time, not only in Metro Manila, kasi may sinasabi, hindi lang sa Metro Manila, laganap din ito sa iba't ibang mga probinsya. Gaano ka-effective, gaano ka-efficient ng inyo pong tanggapan para mapulis natin itong problema po sa pagkalat ng mga substandard na mga construction materials? Okay. So, ang DTI po, meron pong, yung pong certification process, nationwide po ito na BPS kasi online system naman yung gamit namin. So, lahat kahit sa ang port po pumasok yung produkto ay required po yan na hihingan sila ng Bureau of Customs ng clearance from BPS bago nila ipalabas yung mga products na covered dun sa 109 na produkto na binabanggit ko po kanina. So kapag naman po, kasi ang BPS po is parang kami po yung parang pre-market kasi yung ginagawa namin. So bago ilabas sa merkado, nandoon kami. Pero kapag naman po, sabihin na natin may nakalusot, tapos nandyan na sa merkado. So meron din naman po ang DTI na separate na opisina, yung pong ating Fair Trade Enforcement Bureau na nag-iikot po sa ating sa merkado para doon nila tinitingnan kung talagang may certified ba yung mga products. Bukod po doon sa ating mga probinsya po, meron pong DTI regional and provincial offices. So lahat po ng region and mga probinsya po ay merong opisina ang DTI. So meron din pong mga tao doon na nag-iikot po. So kasama po sa regular function nila yung mag-ikot sa merkado para tingnan yung mga produkto kung nagko-comply po sa ating mga regulasyon. Okay. Ma'am, ano ang parusa o kaparusahan na maaaring harapin ng isang negosyante na mahuhuli na nagbebenta ng mga substandard na mga construction materials? Ano po, importante ito dahil gaya ng binanggit natin kanina, dry season, inaasahan nagdadami yung construction dito sa ating bansa. Pati yung paggawa ng mga bridges na may hinihinala, ang isa sa mga ginamit ay substandard materials. Kaya mayroon balita na nagko-collapse. Okay, so meaning to say, sige po, ano yung parusa para
nakakatakot ba yung parusa na ginagawa ng DTI at mayroon na po ba kayo na parusahan? Opo, marami na po na wala lang akong data kasi nga sabi ko po ibang opisina po yung gumagawa nun. Pero meron po tayong may sinusunod na guidelines sa pagpapataw ng parusa. So kahit po kami mismo, kung during the certification process may nakita na kaming violation, kami rin ay nagpa-file ng formal charge sa Fair Trade Enforcement Bureau. So sila po yung ahensya na nag-identify ng mga administrative fines para po dun sa ating mga nag-violate na from manufacturer yan, importer hanggang sa retailer po. Meron. So mayroon na mga naparusahan? Meron naman. How much is the penalty for that? Yung penalty po ay kasi depende sa violation, sa bigat ng violation, saka sa frequency ng violation. So, let's say, for siguro example, nagre-range lang maximum is 300,000 for the retailers, 300,000 per violation po. Okay, wala kayong plano in the future na taasan yan? Sa isang negosyante na ganun po ang kanyang negosyo po, ay yung 300,000, napakaliit na maaring hindi sila matakot. Opo, syempre po meron pong plano na nire-review po yung ating mga guidelines. Sige, paano pinapaabot ng DTI sa publiko ang impormasyon tungkol sa panganib, ng paggamit ng mga substandard na mga materyales? Okay. Meron po kaming mga regular na advocacy programs tsaka sa mga post po namin sa social media pages para maging aware yung ating mga consumers. So regular po na meron kaming ginagawa ng mga activities, road shows. So minsan din naiimbitahan din kami sa mga iba't ibang region. So para magkameron ng yung capacity building activities, magka-aware po yung awareness yung ating mga consumers kung ano dapat yung tingnan nila sa mga produkto. Pero unang-una po doon is yung tingnan nila kung merong PS or ICC mark yung mga produkto na bibilhin nila. Do you consider this po na seryosong problema at may urgency na dapat talaga aksyonan? Ang alin Itong tungkol dito sa paglaganap ng mga substandard materials po. Opo, malaking problema po yun na siyempre kaya nga po natin i-regulate yung mga products na yan. Kaya natin i-require na bago ibenta sa merkado dapat na-certify muna natin kasi alam natin yung risk ng product. Kung hindi siya, kung substandard siya, ano yung magiging epekto dun sa buhay ng ating mga consumer sa ari-arian. So siyempre, mahirap naman po na dumating tayo doon na sa mga aksidente na pwede naman sana nating maiwasan. Kaya nga po kami nagpapatupad ng mga ganitong regulasyon. So, kaya dapat bukod sa hinihigpitan po natin dito sa pre-market, so nagbabantay din tayo sa merkado din. Anong papel naman po ang ginagampanan ng mga mamimili sa pagsuporta ng kampanya ng DTI laban naman dito sa mga substandard materials? Okay. So sa mga mamimili po, hinihikayat po natin na maging mapanuri po sila sa mga binibili natin. Kahit naman po tayo, 'di ba, consumer tayo, kahit kami sa DTI consumer din kami. So dapat kapag namimili tayo, sinusuri nating mabuti yung mga produkto na tinitingnan natin. Kung hindi man po physically makikita natin kung substandard yan or hindi. Syempre nandiyan naman po yung ating certification mark. So yun po ay yung certification mark, ang purpose niyan is magbigay ng parang kumpiyansa sa consumer na yung binibili nila ay nadumaan po sa certification process. At yung certification mark, mayroon itong Philippine? Yes, PS mark po. PS mark, yes. Okay. Sa bawat produkto? Opo, PS mark or ICC sticker. So meron po kaming dalawang certification mark kasi na pinapatupad. So yung PS or ICC. So, either po doon sa mga produkto na yun. Sa mga mark na yun. Hindi po ba ito na fake na din? Na-fake din? At inilalagay din ng mga tusong negosyante? Opo. May mga instances po na may mga reports po. So, isa rin yun sa binabantayan namin na regular na tinitingnan namin na yung ICC sticker po sa amin lang nabibili. So, yung PS mark naman, nakapost sa website ng BPS din kung ano yung, kasi per manufacturer, per PS license na na-issue namin, may unique number yon. So, para sa kanila lang yun. So, kapag nagaya ng iba, minsan yung mga
yung mga manufacturers din yung nagre-report na ito hindi galing sa amin. So yun po yung mga ganun. At saka yung mga consumers din, hinihikayat po natin na i-report din nila kapag may nakita sila na kumbaga na mga produkto na dapat may PS mark or ICC sticker pero wala. Doon sa may mga intensyon na mag-report, ano yung protection po nila? Let's say for example, alam natin marami diyan na gusto mag-report. Ano po yung dapat naman nilang tandaan? Pag ni-report mo ito, ma'am, dito sa lugar na ito, ganito, may nagbebenta. Yung mga ganong klaseng report lang, ini-entertain nyo po? Opo. Pinupuntahan po. Mayroon din pong nagpapadala sa amin ng halimbawa ng picture. Pwede po bang pa-verify kung tama ba tong yung ICC sticker na to. So kapag nakita namin may mali, nag-iimbestiga rin po kami. So kapag naman po in-identify nila yung lugar, yung location ng sinabi nila na doon may mga binebentang ganito. So yun, in-endorse din po namin sa Fair Trade Enforcement Bureau para puntahan po nila. Okay. Ma'am, mayroon ba kayong tumbok na lugar na dito sa lugar na ito, laganap ito, rampant ang bentahan ng mga substandard na mga construction materials? Mayroon ba kayong ganong klaseng pag-aaral? Regions 1, sa mga iba't ibang lugar sa Pilipinas, mayroon po ba kayong natumbok na lugar so far? Sa BPS po, hindi po yun yung parte ng function namin kasi nga po pre-market yung ginagawa namin. Pero yung Fair Trade Enforcement Bureau po rin yung since sila rin yung umiikot sa market, so nagmo-monitor sa market, monitoring and enforcement activities ay doon po sa kanila. Sa ngayon, ma'am, honestly, I would ask you this. Kung mayroon kayong gustong ma-acquire para mas lalong maging efficient, alam natin na epektibo na rin po yung ginagawa ng DTI. Para mas lalo pang gumanda ang gagawin yung serbisyo pag pinag-usapan yung pag-check ng quality ng mga produkto na lumalabas sa market, para hindi mabiktima sila ng pagbili ng mga substandard. Ano pa ang gusto nyo ma-acquire? Ang pinaka-importante po din sa tingin ko ay yung pong mga consumers din natin, yung maging aware. Kasi sa Pilipinas kasi parang yung main consideration is pagka yung presyo. So parang wag po nating baliwalain yung pagtingin dun sa safety and quality ng product. So alamin po natin na kapag yung mga produkto po ay required na may PS or ICC mark, tingnan po natin kung yung bibili natin ay meron. So pinaka-importante po para sa akin yun is yung awareness ng consumer. Okay. Kasi kapag wala pong tumatangkilik dun sa mga substandard, hindi na rin po yun ibibenta. Okay. Ma'am, Engineer Leia Ann Arela, ang Division Chief ng Standards Conformity Division ng Bureau of Philippine Standards ng Department of Trade and Industry. Maraming salamat po. Magandang umaga. Thank you, Miss Annie. Thank you po. Thank you so much, ma'am. Keep safe. Mas maraming abo ayon sa PHIVOX at batay po sa ulat ng Office of Civil Defense. Wala naman pong residente na naapektuhan. Sige nga, tingnan natin ito. Ayan, sandali lamang po. Hindi ko masyadong mabasa yung gilid ng ating Alex, pakisentro lang. Sandali lamang po mga kasambahay, sandali lang. We're having technical problem right now. So, yung sa Canlaon na nagkaroon po ng pagbuga, nagkaroon ng eruption. Kukuha tayo ng update niyan a little later dito po sa tanggapan ng Office of Civil Defense. Okay? Ready na tayo? Yes, Adet, we're ready. We'll find out kung anong update diyan sa Canlaon mga kasambahay. And I'm sure ang Office of Civil Defense can give us update on this. Makakapanayam natin si Director Raul Fernandez, ang Regional Director ng Office of Civil Defense sa region, upang makahingi ng update sa Bulkang Canlaon matapos explosive eruption nito kahapon. Magandang umaga po sa inyo, Director. Thank you for joining us this morning po. Magandang umaga, Miss Annie, at sa mga inyong pong taga-subaybay. Director Raul Fernandez, kumusta po at anong sitwasyon ngayon sa lugar na inyong nasasakupan? Kumusta yung mga residente sa gitna ng aktibidad ng Bulkang Canlaon? Sa ngayon po, Miss Annie, medyo okay na po yung ating pong kalagayan po, no? Meron lang pong konting paglilinis pong gagawin sa mga daan po, no, na nabagsakan po ng ating mga abo, and then yung ating pong mga kababayan naman ay sa kabutyang palad po dahil naman po ay hindi naman po nagtuloy-tuloy. Pumutok po si Canlaon po, no? Natapos naman po siya after 56 minutes.
Yun nga lang po, napakarami pong abo po yung ipinuga niya. So kailangan po maglilinis ngayon. Kapag maglilinis po ang ating pong mga ngayon, mga ating pong mga kababayan ngayon dito sa Negros. So dahil nga po kahapon po, meron po tayo Hello? Hello? Yes, Director, once and for all, liwanagin natin, as of this time, it's already 5:50 in the morning. Give us update kung ano yung status right now ng Mount Canlaon. Sa rin po, ano siya ngayon, medyo tahimik siya ngayon. Although may may konting pagbubuga siya after emission, pero hindi po siya kasing dami po nung nakaraang araw. At yung ating po mga kababayan naman ay nasa labas na po ng ng 6 kilometer po ng extended danger zone. Ang karamihan po ng mga kababayan natin na nandun po dati po sa loob ng 6 kilometer ay nasa evacuation center na po. So, ang ating pong lang ngayon is yung maglilinis lang po tayo ng ating pong mga daanan ngayon, yung mga bubong po ng mga bahay, at pananatilihin po natin po, nagbibigay po tayo ng abiso sa mga apektado po na kung hanggat maaari, sa loob po muna sila ng bahay ngayon habang nililinis po yung kapaligiran ng inaalis po yung mga abo na mamari po magdulot ng masamang makasama po sa kanila pong kalusugan. Okay. Again, Director Raul Fernandez, maliwanag po na walang nadamay, walang mga naapektuhan mga residente kasi dati na po ito nailikas, nandoon sila sa mga evacuation center nila at hindi pa sila bumabalik. Ulitin ko lamang po, sa ngayon, kayo ang gagawin ninyo dyan ay ang paglilinis. So, ibig sabihin po nito, doon sa mga lugar na naapektuhan, ay hindi ito madaanan right now because doon sa nangyaring pagputok ng bulkan kahapon po? Nadadaanan naman siya, Miss Annie, no? Yun nga lang, maalikabok pa siya. So, ang gagawin po ng mga ating pong kawani po ng mga taga Bureau of Fire, yung ating pong mga bumbero po ngayon, ay maglilinis po sila, no? Tutulungan po ng mga volunteers natin ngayon. Lilinisan po yung daanan para po hindi po maalikabok every time na may dadaan pong mga sasakyan. Okay. At this point po ba, dahil hindi naman tuloy-tuloy right now, wala po nag-attempt na mga kababayan natin na dati nandiyan na sila sa mga evacuation center na pumunta at mag-visit doon sa kanilang bahay so far, doon sa mga nakukulate yung mga information, Director? Wala po sa ngayon, wala po. Pinagbabawal po natin yung pagpasok po ngayon, no? Doon po sa 6 kilometer po, no? Yung sa ating extended danger zone. Pinagbabawal po natin ngayon pumasok doon. So, titina po muna natin ang sitwasyon. Depende po sa depende po sa advice po, no, ng PBOX. Then kung okay na po yung yung kapaligiran po, no, na wala na po gaano pong abo, then we might allow them to go back to doon sa kanila pong mga bahay po sa loob para po tingnan po yung kanila pong mga properties, even po yung kanila pong halaman. Okay. At this point, para matiyak yung kaligtasan ng mga residente na nariyan, ano yung gusto nyong panawagan muli sa ating mga kababayan, Director Fernandez? Please go ahead po. Yes po, muli po tayong nananawagan po, no, na we are expecting again for na kaya dahil nga po na hindi po na hindi pa rin po na wala pa rin pong culmination, wala pa rin pong kasiguruhan po, no, na tapos na po itong unrest po ni Canlaon. So we are still nakikiusap rin po kami sa ating mga kababayan na sumunod po, no, sa mga abiso po ng ating mga otoridad. At maghanda pa rin po, no, so in any eventuality po kung kailangan pong escalate po, no, kung dumating po tayo po, no, sa pagkakataon po na mag-escalate po yung sitwasyon po, no, na umabot po tayo sa alert level 4. Maging handa lang po, no, maging vigilante lang po na kung na lumikas po, no, kung kinakailangan lumikas, pati na po yung mga nasa loob po ng no, yung nasa labas ng 6. Dahil po kapag mag-alert level 4 po tayo, baka po umabot po tayo sa 10 kilometers po na ating pong kailangang ilikas. So nakahanda naman po ng ating gobyerno
Okay. Meron naman po tayong plano para po dyan. At meron naman po tayong suporta na pwede pong magagamit po para po matugunan po ang pangailangan po ng ating po mga apektadong mamamayan. Director, ang magandang balita, wala pong casualties na nangyaring pagsabog kahapon at hanggang ngayon, wala pa pong naiulat. Tama po, Director Fernandez? Wala po tayong casualty at nasa labas na po ng danger zone po yung mga ating pong yung ating pong mga kababayan sa Canlaon. Maraming salamat. And rest assured po na kami po ay makikipag-ugnayan muli sa inyo para makumuha ng update sa mga susunod na mga programa dito po sa UNTV. So at this point, Director, kami po ay nagpapasalamat mula po dito sa Hataw Balita. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason at ang aking amigo Sherwin Kalumong ay nagpapasalamat sa pagkakataon na nakasama namin kayo ngayong umaga. Director Raul Fernandez, ang Regional Director ng Office of the Civil Defense sa Region 6. Good morning and keep safe. Good morning po. Maraming salamat po, Mr. Ngayong araw po, ng Kagitingan, nakatakdang magsagawa ng laying ceremony sa Mount Samat sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang bigyan pugay ang kadakilaan ng mga veteranong Pilipino. Inaasahan din kasama sa programa si National Defense Secretary Gilbert Gibo Chodoro, Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. at ang mga ambassador ng Estados Unidos at ng Japan. Bukod dito, bukas naman po, April 10, ay magsasagawa ng pagunita sa Kapas upang alalahanin ang naging kabayanihan ng mga sundalong napabilang sa Death March. Habang sa April 11, araw ng Biyernes, ay sasagawa ang huling bahagi ng Veterans Week sa Sunset Ceremony sa libingan ng mga bayani. Ayon po kay Philippine Veterans Affairs Office of PBAO Deputy Administrator for Operations Assistant Secretary Domingo Carbonell Jr., mayroong gagawing pledge of patriotism ang mga descendants ng mga veteranong Pilipino. Ating mga veterano sa huling araw nila sa ating bayan, pinakita natin na yung sakripisyo nila, kadakilaan, sa bayanihan at mahal sa bayan na pinaglaban nila yung freedom natin ay gusto nating ipahalaga hanggang sa susunod na Hataw Balita ngayon. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po ang iba pang news programs ng UNTV. Pati na po ang ibang video ng nag-iisang public service channel. Kaya, tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Kawikaan 28:6. Maigi ang dukha na lumalakad sa kanyang pagtatapat kaysa suwail sa kanyang mga lakad bagaman siya'y mayaman. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-9 sa buwan ng Abril 2025. Sa ngalan ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, thank you Adet, thank you po sa inyong lahat. Arian and of course kay JB and Raprap, Alex, kasama natin si Josa, si Bernie and Paraon. Maraming salamat and Tracy. Kasama natin dyan si Jericho and Carl and Aljan Races. Salamat po sa lahat na nakasama natin sa UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat sa Diyos at magandang umaga.